Ano bang nangyayaring ito? Hmm? Talaga bang seryoso itong si Ombudsman Buying diyan sa kanyang mga sinabi na kakasuhan si Chis Escudero, kakasuhan si Martin Romualdez? Ha? Mukhang iba. Iba itong development na ito, ano? Bakit naiiba ito? Kasi ang alam natin, parang wala na eh. Ano na eh, nagsarado na ang ICI, wala nang nasusundan na nakakasuhan, ay, parang ano na eh, matamlay na. Biglang nagpreno, biglang nagrenda itong kampanya laban sa korupsyon, lalo na dito sa flood control. Sa totoo lang, frustrated ang taong bayan. Frustrated. Sa katunayan, sa survey mismo, lumalabas na ang mataas na rate, ang positive kay PBBM, kasi siya ang nagpasimula nitong kampanya laban sa korupsyon. Ito yung positive sa kanya eh. Pero, yung mga sinurbay rin ang nagsasabing frustrated din sila bakit walang malalaking isda na napapanagot. Yun yung ano. Kaya kumbaga, isa sa dahilan ng mababang trust at performance rating ng presidente ay itong walang napapanagot na mga malalaking isda. Yan yung hinihintay ng taong bayan eh. Kaya ginagamit naman ito ng kampo ni Sara Duterte. Kasi parang lumalabas pa, sila Sara Duterte pa ang anti-corruption. Sabi ng mga kampo ni Sara Duterte, pag naging presidente si Sara Duterte, hintayin nyo, walang sasantuhin yan, hindi yan maaariglo. Parang ganun pang lumalabas eh. Kaya parang ganito, si PBBM yung nagpasimula ng kampanya laban sa korupsyon, pero walang napapanagot na mga malalaking politiko. Doon yung frustration ng tao. Ngayon, biglang lumabas ngayon si Ombudsman Boying Rimulya. Biglang lumabas si Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ngayong Abril may mga makakasuhan. Hintayin nyo ngayong Abril. Malamang sila Jinggo yan at Joel Villanueva kasi nasa advanced stage na ang kaso laban sa kanila eh. Saka dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Malamang ngayong Abril yan. Pero sabi, ito yung mas nakakuha ng atensyon kahapon. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, at sa Mayo, tandaan nyo to, hinahanda na namin ang mga kaso kila dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Biglang nabigla yung mga yung media. Hindi nila inaasahan yun. Hindi nila inaasahan yun. So ngayon, naging mainit itong usapan na ito ngayon. Ano bang nangyayari? Bakit parang biglang pasabog si Ombudsman Buying? Seryoso ba siya dito? O yan yung malaking tanong ngayon. Actually, may iba pang sinabi si Ombudsman Buying kahapon. Sabi niya ganito, ang House Secretary General, si Atty. Cheloy Garafil, hinihingi namin sa kanya rin ang records ng mga kongresista, yung SALN, kasi nasa kanila yan sa House of Representatives, ang records ng mga SALN ng mga kongresista. Sinugpi na namin ang Secretary General ng House, hindi naman daw binibigay. So medyo mainit na rin ang dugo ni Ombudsman Buying kay Atty. Cheloy Garafil. Sabi niya, ito, warning ito sa'yo, Atty. Cheloy Garafil, Secretary General ng House. Pag hindi mo binigay sa amin ang salin ng mga kongresista, ikukontent ka namin o kaya isususpend ka namin or baka tanggalin ka namin sa pwesto. Bakit importante yung salin ng mga kongresista? Kasi wala tayong nakikitang napapakulong ng mga kongresista eh. Yung mga sinasabi nating contractors, marami yan. Maraming contractors yan, kongresista na kontraktor. Nakafocus lang lahat kay Saldico eh. Hindi lang naman si Saldico ang contractors dyan. Yung kongresista ng CWS party list, si Garjola, yun, ang daming ang daming mga pundong nahawakan yun. Karamihan doon ay mga flood control din. Yung kongresista ng Uswag Ilonggo party list, yung ang apelyido ay ang. Marami ring mga proyekto yun bilang kongresista na kontraktor din. Si yung Congressman Momo ng Surigao, din yun. Nababanggit din ang pangalan nun. Yung magkapatid na Yap, Edvic Yap at saka Eric Yap, yung AXI-IS party list at saka kongresista yan ng Benguet. Isa pa yan. Ngayon, bakit walang nakukulong na kongresista? Mukhang lumilitaw na ngayon, ang isang kailangan kasi yung SALN eh.
Ebidensya yang salin na yan eh, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi nilalabas eh. Hindi nilalabas yung mga salin na yan. Ni-request na namin yan sa Secretary General ng House. Hindi naman nilalabas. So winarningan na yon na ngayon ni Ombudsman Boying. Sabi niya, iko-contempt kita, Attorney Cheloy Garafil. May sagot na rin. May sagot na rin si Cheloy Garafil, ha? Mga kabunyog. Kaya ngayon ang ano dito, ang lumalabas dito ito ang lumalabas dito ito. Ibig sabihin, patuloy pa rin pala ang pag-aaral ng ombudsman ng kaso ni Chis Escudero at ni Martin Romualdez. Yung mga kongresista pala, patuloy pa rin pala ang pag-case build-up, ang pagtitipo ng mga ebidensya ng ombudsman. Mukhang seryoso ito. Ha? Mukhang seryoso ito, mga kabunyog, ha? Seryoso ito. Kasi ang akala natin, wala na. Parang naariglo na. Naariglo na si Ombudsman Boying. Ibig sabihin, kahit yung buong administrasyon ni Marcos, wala na. Kaya binibira nga ng kampo ng Duterte. Ha? Ang sabi ng kampo ng Duterte, ng mga DDS, si Sara ang gawin yung presidente. Pag naging presidente yan si Sara, walang maaariglo dyan. Yang mga nababanggit na yan ng mga pangalan, ng mga big fish, makukulong yan. O, yun ang sinasabi ng kampo ng Duterte. Ha? Tapos inaakusahan si Ping Lacson ng Blue Ribbon na pinuprotektahan sila Romualdez. Pinuprotektahan ang mga opisyal ng ehekutibo na nasasangkot sa anomalya. O, tapos pinuprotektahan ang mga kongresista. So yun ang parang lumalabas. Pati si Ombudsman Boying, pinag-iisipan na rin, parang naariglo na rin si Boying, wala nang mangyari. Bigla ngayon, nagpasabog si Ombudsman Boying. So ibig sabihin, parang hindi pa palagpos. At least kahit papano, may nakikita tayong positive. May nakikita tayong positive. May nakikita tayong aksyon. Sana, sana lang, wag na tayong i-frustrate ni Ombudsman Boying. Kasi dati na yan noon, mga bandang November, sabi niya, December, magpapasko ang mga yan sa kulungan. Hindi naman nangyari. Tapos January na naman Bong Revilla lang nakulong. Wala namang kasunod na. Akala natin, wala na yata. Wala na talagang mapapanagot. Pero lumilitaw, mayroon. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. So, Ombudsman Boying, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, ang tanong dito, ibig bang sabihin, si PBBM ay hinahayaan na si Ombudsman Boying kung sinong managot na yan. Walang pinoprotektahan ang Malacanang. Parang ganito yung lumalabas dyan eh. Kasi kung pinoprotektahan ng Palasyo o ng Malacanang ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, hindi papayagan si Boying na kasuhan si Romualdez. Ano ito? Ano bang nangyayari? Seryoso na rin ba ang Malacanang na hayaan ng gumulong kung sino dyan ang dapat managot na? Dahil ba sa parte rin ng Pangulo, bumabagsak nga ang survey rating ng Pangulo dahil nga sinasaluduhan ng tao na siya ang nagpasimula sa kampanya sa korupsyon, pero napofrustrate din ang tao. Alalahanin nyo yung survey, may survey na ginawa. Bakit bagsak sa survey? Bakit saludo ang sambayan ng Pilipino kay PBBM? Dahil siya ang nagpasimula ng kampanya. Pero bakit frustrated din sa kanya? Kasi walang nakukulong na big fish. So siguro, baka naman gustong ipakita ni Ombudsman Boying na hindi totoo na naariglo na ang administrasyon. Hindi totoo na may pinoprotektahan ito. Kasi parang ganun yung impression eh. Parang ganun yung impression. Ang ginawa ngayon ni Boying, dalawa. Ibig sabihin, dalawa ang tinutumbok ni Ombudsman Boying dito. Unang-una, sila Chis, si Romualdez. Pangalawa, yung mga kongresista. Ito yung dalawang, bakit yung mga kongresista? Kasi hinihingi niya kay Cheloy Garafil yung salin ng mga kongresista Kaya mainit ang dugo niya. Sabi niya, pag hindi mo pa binigay sa amin yan, iko-contempt ka namin. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam. Wala naman kasi akong kontak sa loob ng Malacanang. Tanungin ko kaya si Yussi Claire Castro.
Ano kaya kung imbitahan ko si Yusek Claire Castro? Tanungin ko tungkol dito. O, kasi si Yusek Claire Castro, siyempre, insider yan sa Malacanang. Seryoso ba ito? Hindi, pakipaabot nga kay Yusek Claire Castro. Kasi ako, minsan kami ni Yusek Claire Castro, may hindi kami pinagkakaintindihan. Ito yung isang bagay na hindi namin pinagkakaintindihan ni Yusek Claire Castro. Kasi ako, kinakalampag ko talaga. Sabi ko, bakit parang wala nang nangyayari sa kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon? Ang ganda pa naman nung sinimulan ni PBBM. Sabi niya, mahiya naman kayo. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, wag kayong wag nyo namang sabihin yan na walang ginagawa ang administrasyon. Mayroon, maghintay lang kayo. Pero parang ako, kapag nagsasalita ng ganun si Yusek Claire Castro, parang hindi ako naniniwala eh. Parang sa tingin ko, ariglo na yata itong administrasyong ito. Ay ngayon, biglang lumabas itong si Ombudsman Buying. So anong ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin, medyo bumabawi ang administrasyon at talagang seryoso ito sa kampanya laban sa korupsyon? Sana mag-react si Yusek Claire Castro. Ha? Alam ko may mga viewers ako nanonood kay Yusek Claire. Kipaabot sa kanya. Ha? Ano ba ito? Seryoso talaga ito? Ibig sabihin, ang Malacanang ay hindi naman naariglo at hindi naman pinoprotektahan sila Cheese, sila Romualdez, ano? Ano ito? Ibang klase itong development na ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.